po ay nagdiriwang tayo ng ika-24 na linggo pagkaraan ng Pentecostes. Sa simula pa, ang Diyos ay nagkaloob na sa atin ng mga alituntunin upang maging gabay sa ating buhay. Katulad nito ay ang mga pagpapala tulad ng pagkilala sa Kanya mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ipinapadama sa atin ng Diyos ay ang pag-ibig, sapagkat ayaw niya na tayo ay malayo sa Kanya, sapagkat tayo ay para sa Kanya. Higit na ipinapaunawa sa atin ngayong araw na ito sa pagdiriwang natin ng Santa Misa, na kung paano natin nakikilala ang Diyos sa pagsunod sa Kanyang mga utos, ganun din ang dapat natin gawin sa ating kapwa. Dahil ito ang kaloob ng ating Panginoon Diyos. Atin din pong isama sa ating mga panalangin ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Sian Yuan Malelang, Kian P. Nagaposta, Kentel de los Santos, Abigail Vicania, Princess Lalaine Perlas, John Sales at Alterex J. Rianzares. Tatayo ang lahat para sa pagsisimulaan ng banal na misa. Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nagayag sa iyo, lahat ng nasa tangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin pa ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat umibig sa iyo at marapat na bumuri sa iyong banal na pangalan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan niyo ang sinasabi na ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ang napalaw ay tulad ng una.
Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili sa dalawang utos nito na papalubag buong kautusan at katuruan ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Pagsisihan po natin ating mga pagkasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kami nung bisag sa iyo, Diyos, na mapangyarihan at sa lahat ng masando sa pisa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa kalianan ng gawin, at ito'y sarili namin kamalian. Kaya sinagsama namin sa iyo, Diyos, na kawali kami, at sa lahat ng mga santo, may panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Bawat kayo mapangyarang Diyos, patawarin ko sa inyong mga kasalanan at pagkaban sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo namin Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Dua natin sa Diyos sa Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Tayo manalangin, O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, ipinahayag at ipinabatid mo sa amin ng iyong pag-ibig. Upang sa gayon, O Diyos, kami makibahagi sa iyo walang hanggang pag-aari. Anding isama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng dalang karawan na sina Sian Malilang, Ian Lino Labusta, Quintin de los Santos, Atigil Mecania, Prince Nalin Perlas, Jan Salis, at Alrex J. Salis. Nawa o Diyos, itong iyong mga anak ng diriwang ng karawan ay patuloy mong gabayan at patuloy mong pagpalain upang mapustos
sa iyong kalakasan, kagalakan at pag-ibig. Gayon din, Panginoon, namin ding idinadalangin itong aming mga kapatid na may karamdaman, lalo-lalo na sina Maylin Villa Vicenzo, Rodisa Rodis, Narcisa Frias, Bienvenido, Riam Zales, Father Edwin Duntok, Lorena de los Cris, at Gavino Soto. Nawa o Diyos, itong iyong mga anak na may karamdaman ay pagalingin mo po at bigyan ng kalakasan. At ang aming patuloy ng mga panalangin may pagpapasalamat na alam ng mga first and mga sponsors. Nawa o Diyos, pagbabayan mo po sila sa kanilang patuloy na paglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. At patuloy mong pagpalain o Panginoon upang may kalakasan at kagalakan at kasaganaan ng paglilingkod. Ang lahat ay ito ay minalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga pagbasa. Nagsasabi ang unang pagbasa ukol sa utos ng Diyos sa tao na palaging alalahanin ang kanyang ginawa. Inuutos ito sa lahat upang sa gayoy hindi tayo makalimot sa Diyos na siyang gumawa ng lahat ng bagay sa lupa at sa langit. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa amin, at siya niyong susundin sa lupain inyong sasakutin. Ang mga ito ay ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong magiging supli upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito ay susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sundin mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinako niya sa inyo. Sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin ninyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan. Sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pito at mga tarangkahan, ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. sapagkat siya ang tinawag na dakilang pari. Siya ang unang nag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng tao. Kung kaya, dapat na parating alalahanin ang kanyang ginawang pamliligtas. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa.
Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya ay naglilingkod doon sa sambahang lalong takila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao alalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. At iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, ang dugo ng mga kambing at mga turo, ang mga abo ng dumalagang baka ay ibinibisik sa mga tao at tinuturing na mali. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit, higit na di habang ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inalay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang kaligtasan natin ang mga gawang walang kapuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin. Ang banal na Ebanghelyo na kay San Marcos sa Kabanata 12, nagsimula sa talata 28 hanggang talata 34. Wala na sa Hati iyo, sa iyo, Panginoon. Panginoon Yesus Kristo. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo, kaya lumapit siya at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip, at ang buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, Guro, ika ng eskriba. Totoo ang sabi ninyo, isang Diyos at wala nang ibang liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-isip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino kanyang sagot, kaya't sinabi niya,
Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesus Kristo.